Si Vianzi ay isang taong may mabuting puso at may sariling paraan ng pagpapakita ng kanyang pagkatao. Sa kabila nito, marami ang hindi umunawa. Sa halip na intindihin, mas pinili nilang husgahan. Mas pinili nilang kutsain ang kanyang kilos, salita, at maging ang kanyang anyo. Bilang isang nakamasid, masakit makita na ang isang inosenteng tao ay nagiging target ng pang-aalipusta sa social media, kung saan tila ba nagiging normal na lamang ang manakit dahil nakatago sa likod ng screen. Habang nagpapatuloy ang pambabash, mas lalo akong naawa kay Vianzi. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang kanyang nararamdaman sa bawat komentong kanyang nababasa. Ang mga salitang, "wala kang kwenta, tumigil ka na," at iba pang masasakit na pahayag ay hindi biro. Ito ay mga salitang maaaring magdulot ng matinding lungkot, takot, at pagdududa sa sarili. Walang sino man ang karapat-dapat tretuhin ng ganito, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama sa kapwa. Sa gitna ng madilim na sitwasyong iyon, isang liwanag ang lumitaw, si Edo. Hindi siya nanahimik. Hindi siya nagbulag-bulagan. Sa halip, buong tapang niyang ipinagtanggol si Vianzi laban sa mga basher. Sa loob ng ilang minuto, malinaw na ipinakita ni Edo na hindi tama ang manahimik kapag may inaapi. Ginamit niya ang kanyang boses hindi para makipag-away, kundi para ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng respeto, malasakit, at pag-unawa. Sinabi ni Edo na tao rin si Vianzi, may damdamin, nasasaktan, at napapagod. Ipinaalala niya sa mga basher na ang social media ay hindi lisensya para manakit ng kapwa. Ang bawat salitang binibitawan ay may epekto, at maaaring mag-iwan ng sugat na hindi agad naghihilom. Sa kanyang mga salita, ramdam ang sinseridad at malasakit. Hindi niya ipinagtanggol si Vianzi dahil sa pansariling interes, kundi dahil alam niya kung ano ang tama. Bilang isang tagapakinig, labis akong humanga kay Edo. Sa panahong marami ang takot magsalita, pinili niyang tumayo para sa isang inaapi. Ipinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng followers o likes, kundi sa kakayahang ipaglaban ang tama kahit mahirap. Dahil sa kanyang ginawa, hindi naging nag-iisa si Vianzi sa laban na iyon. Sa huli, ang salaysay na ito ay hindi lamang tungkol sa awa na aking naramdaman kay Vianzi, kundi pati na rin sa paghanga ko kay Edo na piniling maging boses ng kabutihan. Naway magsilbing aral ito sa ating lahat, na bago tayo magsalita, mag-isip muna, bago manghusga, unawain muna, at kapag may nakitang inaapi, huwag matakot na ipagtanggol ang tama. Dahil sa mundong puno ng ingay at galit, ang kaunting malasakit at tapang, tulad ng ipinakita ni Edo para kay Vianzi, ay sapat na upang magbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga taong pinanghihinaan na. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito, isang paalala na ang kabutihan ay buhay pa, basta may handang tumindig para rito. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap at huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalingap Rab. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.